Isang magandang oras sa inyo mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. So, sumasa inyo po muli ang isa na namang edisyon ng Kape at Balita dito lamang sa Radyo Pilipino UK. Kasama ang inyong lingkod, siyempre ako po si Buddy Bernardino. Bigyang pansin lamang ho natin itong mga nangyari, mga ilang oras pa lamang yung nakararaanan ho. Dahil inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang final version po ng 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung budget ng ating bansa sa susunod na taon na naglalaman po ito ng 6.352 trillion. Ito yung national budget for 2025. Sinabi nitong si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na ang budget para sa Office of the Vice President ay nanatili sa 733 million, hindi dinagdagan mga kaibigan, ano, itong budget ng OBP. At nung nakaraang mga panahon, sinasabi natin na nakatenga itong budget dahil nga po sa inuuna ng House Committee on Good Government at ng Quadcom ang pagdinig doon sa mga sinasabi nilang red flags dyan sa Office of the Vice President at ilang araw din silang nagkaroon ng hearing tungkol dyan at yung Quadcom tungkol po naman sa EJK daw at mga POGO ang mga iniimbestigahan. So kinakain ng dalawang komite yung oras ng buong Kongreso. Kaya nakatenga yung budget. Ito ngayon, dahil medyo naglaylo sila sa mga investigasyon, tila ni railroad naman nila itong pagpapasa nitong pag-aproba sa BICAM Committee ng final version ng budget. Mga kaibigan, iba ho ang basa ng maraming Pilipino dito, mga kaibigan. Ano ho? Bagamat sinasabing kapos na ang oras ng Kongreso at ng Senado sa anumang impeachment na inihain laban kay VP Sara, parang ina-accommodate nila ito palihim, mga kaibigan. Yon ang basa ng barbero ko at ng ibang mga Pilipino dito sa London, na natanong natin, mga kaibigan. Ibig sabihin, minadali yung pagpapasa sa budget, pag-aproba doon sa BICAM Committee, para eventually ay matatapos na ito at malalagdaan na. Malalagdaan ng Pangulo. Parang ni-railroad, sinortcut, minadali, mga kaibigan. Yan ang basa ng mga Pinoy dito sa London para ma-accommodate ho yung impeachment na inihain laban kay BP Sara. Dahil ang magiging pagdinig ang gagawin ho dito, ang impeachment hearing o impeachment trial, ay gagawin ho dyan sa Senado, mga kaibigan, kapag natuloy ito. Kung maalala nyo, yung impeachment natin Pangulong Erap Estrada at nung dating Chief Justice ng Supreme Court na si Chief Justice Renato Corona, ganyan ang nangyari yan ho. So, ibig sabihin, sabi ng mga kababayan natin dito sa London, kaya siguro minamadali yung budget na yan para meron silang oras pa na dinggin yung impeachment laban kay VP Sara. Yun ho ang basa nila, mga kaibigan, which is hindi natin sila masisi kung gano'n ang tikbo ng kanilang iniisip, dahil talaga namang maraming indikasyon na ididiin talaga at gustong tanggalin sa kanyang posisyon itong si VP Sara. Katulad nito, NBI ngayon ang naghahabol sa kanya. Although sinabi nitong si VP Sara na yung nakarasanang pagpunta niya sa NBI ngayon hindi matutuloy at pinapunta na lamang niya yung kanyang abogado dahil sa kanyang mga sariling dahilan din, mga kaibigan. So tingnan natin kung anong susunod na hakbang ng NBI dito sa hindi pagsipot nitong si VP Sara dun sa imbitasyon po ng NBI, mga kaibigan. Pero ito yung malinaw, itong pag-aproba ng BICAM Conference Committee ng House at ng Senate dito po naman sa 6.352 trillion national budget for next year ay inaprobahan agad sa kabila ng pagtutol at hindi paglagda rito nitong si Senador Bato de la Rosa at ni Senador Bongo. Ang dahilan po ni Senador de la Rosa, kailangan mabigyan man lang sana sila ng ample time na basahin ho yung kabuuang budget, nilalaman ng budget.
Yun din ang dahilan ni Senador Bongo. Oo nga naman. Eh, basta-basta na lang ba sila pipirma dyan na hindi pa nila nalalaman ng laman ng budget na yan? Na inaprobahan ng Bicameral Conference Committee na ang mayorya dyan ay pabor sa gobyerno. Oh, so tama ho yung hindi paglagdad dyan ni Senador Bato at ni Senador Bongo dahil gusto nilang basahin eh. Baka kung ano-ano mga ipinasa dyan, insertions o ano man na ginawa, mga kaibigan, na hindi sila pabor. So kailangan malaman ho nila. Lamang na ganun, demokrasya nga, di ba? Tingnan natin ho ang mangyayari, mga kaibigan. Yun ang nasisilip nilang dahilan eh. Nasisilip na dahilan ng mga kababayan natin dito sa London na kaya minamadali ang pag-aproba niya sa budget para po mabigyan, ma-accommodate ng Senado ang anumang impeachment na inihain laban kay BP Sara. Abangan, mga kaibigan. Dinidinig nga yung budget ng Vice President, mga kaibigan. Ha? Ito, bigay ko lang sa inyo ito. Dahil sa ipinalabas po ng report ng COA noong nakaraang araw, mga kaibigan, nananatiling nangunguna sa paggastos ng confidential at intelligence fund. Noong 2023, ang Office of the President, ito po yung tanggapan ni BBM, mga kaibigan, ano ho? Alam nyo kung magkano yung kabuang ginastos ng tanggapan ni President Junior. Ayan o. 4.57 billion pesos, mga kaibigan, doon po sa report ng COA. Ang nasabing pondo ay bahagyang mas mataas kumpara sa 4.51 billion na naitala noong 2022 at sa nasabi ding ulat na inilabas pa rin ng COA Annual Financial Report. Sinabi ng ahensya na ang OP o Office of the President ang nangungunang ahensya sa paggastos ng mga pondo. Yan, laki-laki ng pondo, pinakamalaking pondo. Intelligence at Confidential Fund ng Office of the President. Bakit hindi sinisilip ito ng mga magagaling sa Quadcom at ng House Committee on Justice? Ano? So, kaabang-abang itong mga susunod na mga pangyayari, mga kaibigan. Itong budget ang silipin natin. Anong gagawin dito? Minadali ba para ma-accommodate yung impeachment kay BP Sana? Yan ang ating abangan. Dahil yun po ang hinala ng mga kababayan natin dito sa London na nakausap natin kanina lamang. Pansamantala, ako po ang inyong karadyo. Ako po si Buddy Bernardino. Stay safe, mga kaibigan, mga kababayan. Bye for now.